po sa lahat. Batiin po natin yung mga katabi natin. May katabi man kayo o wala. Yung nasa likod nyo, yung nasa harapan ninyo, batiin natin, good morning! Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. At napakarami pong nangyari sa loob ng isang linggo. Pero dalangin natin na ang lahat po ng bagay ay may kaayusan. Kaya naman po sa umaga na to, bago po tayo magsimula, nais po natin itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus doon sa mga ginawa po natin. Amen. At gusto po natin magbigay na rin ng update doon sa naganap po sa ating Sports Fest noong nakaraang Biyernes kung saan church po natin, tayo po ay nakiisa doon sa Sports Fest na ginaganap every year. Actually, last year lang naman po ito sinimulan. At nakasama po natin yung ating mga kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang iglesia. Amen? Iba-ibang pangalan lang po, pero iisa po ang ating sinasamba, iisa ang ating Diyos, katulad nga nung katuruan, nung Friday. Amen po? One God, one baptism, one faith. Hindi po na iba. Amen? Kaya tataas po natin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na sabi nga, sa kabila ng pagsasaya po natin, tayo po ay nagbibigay luwalhati pa rin sa Diyos. Amen? So yung mga nakasama, alam ko marami kayong masasabi, pero pipili na lang po tayo ng 2 o 3 na magtataas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus kung ano po yung kanilang masayang karanasan, no? O yung mga bagay na hindi po nila nakalimutan during our Sports Fest. Kasi yung Sports Fest po natin, hindi lang po siya basta laro. Ayan, naging saksi naman yung mga dumalo, di po ba? Unang po sa lahat, nagkaroon tayo ng worship service. Beginning and end of the Sports Fest, worship service po ang naganap. So, hindi ko na po patatagalin. So, again, 2 to 3 minutes lang po yung mga gustong mag-share patungkol po sa kanilang karanasan sa ating pong Sports Fest. Tawagin ko muna si Nanay Emma. Ayan. Hindi po naglaro si Nanay Emma, pinagbigyan niya yung mga tao doon. Morning po sa lahat. Una po, pinupuri ko ang Panginoon na nakasama ako sa ganung gawain. Inaantay ko nga na tumawid sa alambre, wala naman sila doon. Dapat ganun ang gagawin ko eh. Para naman maiba. Pero una sa lahat, pinupuri ko, pinasasalamatan ng Panginoon kasi nagkasama-sama na iba't ibang lugar. Tunay nga pa na pag sa ngalan ng Panginoon, hindi natin aanuhin yung kay anong pangalan siya. Basta yung isang Panginoon ang ating pinupuri, sinasamba. At salamat sa Panginoon na nagkaroon ako ng pagkakataon na maka-attend sa ganung gawain. Ay nagtagumpay naman ang ating iglesia. Nagkaroon ng award ng mga SCM. Yun lang po. Salamat po. Amen. Sabi nga natin, manalo, matalo, praise the Lord. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Brother Robert, kahit po hindi siya first timer, marami gusto niyang magpasalamat sa Panginoon. Brother Robert. Yun po, papuri sa Diyos. Yun po, sa Sport Fest po na nangyari, napakasaya po. Sabi nga po, Brother Herbert, ano siya, yung talagang naramdaman ko yung pagod ng sakit ng katawan. Pero worth it naman po kasi masaya. Saka, hindi lang po siya yung Sport Fest basta-basta eh. Kasi nag-worship service. Talagang, ang saya po ng worship nila. Dito po sa atin masaya siyempre. Pero, parang mas masaya talaga. Siguro po dahil sama-sama yung church, sama-sama kaya mas masaya. Sana po makasama ang iba, yung mga hindi nakasama sa iba sa susunod. Ayun po, talagang masakit man sa katawan pero sabi nga ni Pastor, niloko ko ni Pastor Robert kasi nakuha niya ako. Sabi niya, naglaro ko nung nakaraan, di ba? Opo, Pastor. Kaya mo na? Sabi sa akin. Talagang tukod na tayo, medyo nagkakaedad na. Pero ayun, praise God. At masaya naman po.
Thank you. Si Brother Robert po sa basketball po siya naglaro. At tignan niyo naman, hanggang ngayon naka-red siya. Red team po ang champion sa basketball at tag of war. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Last, Brother Elmer. Isang umaga po. First time ko pong sumama pero ano ko naman, na-feel ko naman na welcome talaga ang lahat para sa ating event. So, gusto ko lang pong na hindi lang sport kasi natutunan ko doon. Hindi lang basta pakisama at laro. Natutunan ko rin doon yung paano tayo na nabigyan ng pagkakataon na naisama tayo sa championship ng Panginoon kasi siya yung nag-champion sa lahat eh. Hindi natin kaya gawin yun, wala siya. So, napakaswerte natin kasi si God, sabi nga ni Pastor, si God yung naging import natin para kung tayo sakaling mapasama sa team niya, sure ball. Tayo, champion din tayo. So, yun yung naging experience ko na hindi lang basta sport fest, nire-remind lagi tayo ni Lord na hindi tayo magtatagumpay nang wala siya. So, kailangan natin na magtiwala tayo sa Kanya kasi siya lang makagawa ng lahat eh. Wala naman tayong magagawa kung wala siya. So yun po, natas ko. Si Brother Elmer po sa basketball at tag of war din. Nagkaroon din siya ng mga gas. Kung nakita niyo lang sila, paano makipaghilaan? Nako, talagang titili kayo. Meron pa po ba? Brother Marvin, baka gusto mo po. Kala mo ba lulusot ka? Lumabas ka lang saglit eh, kaya inuna ko sila. So, magandang umaga po sa lahat. No? So, una-una sa lahat, pinakapupura ko po ang Panginoon dahil sa totoo lang, first time ko rin po makisama doon sa sport fest na yan. So, malaking opportunity na pagkakataon na makasalamuhan din po yung mga kaibang pananampalataya po natin sa iba't ibang churches, mayroong sa Naik, Indang, Silang, di Pasay po ba? Tagaytay. So, masaya, maganda. So, in-encourage ko rin po yung iba sa susunod. Siguro, try nyo rin pong sumama sa ganung gawain. Para experience rin po kung ano yung saya. Hindi lang po saya dun sa laro. Kasi simula umaga nga, sabi ni Pastora kanina, simula umaga hanggang sa pagtatapos. So, may service po. So, para din po dun sa Word of God po yung ginagawa po doon. So, ulit, encourage ko rin po yung iba sa susunod na kung pwede, makasama kayo. Magawa ng Panginoon. So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Brother Marvin. Ayan. So, lahat po ng papuri sa Panginoon. Isang papalakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. O, ayan hindi na po kami yung nagsasabi na masaya. Hindi lang na po talaga siya sasaya. Kung hindi, yung ating pong pagtaas sa pangalan ng ating Panginoong Hesus at yung makilala po natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Makasama natin sila na iba-iba man po yung pangalan po ng church, pero again, isa lamang po ang ating Diyos. Amen! Salamat po sa Panginoon. At ngayon naman po ay April na, first Sunday of the month, no? At may pagpe-pray po tayong may mga birthday for this month. So ngayong araw na to, nagsiselebrate po ng birthday si CJ. Yan, nag-iisa, Unico Iho, Nanay Perry and Tatay Chris. Ngayon mismo po yung araw ng kanyang birthday. At sa April 8, si Jade. Nandito ba si Jade? Wow, Jade. Ayan, nandito si Brother Jade. So magse-celebrate po sila ng kanyang birthday sa April 8. At the rest po, pag-pray natin, si Tiyosi, si Tatay Inyong, masama po ang pakiramdam. No? Tsaka si Nanay Ilyang. And then Brother Polo also. Sige po, inanayan ko po ang lahat na tumungo po tayo at manalangin na po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa buhay. Salamat sa lakas. Na-renew muli yung lakas. Napagod man God. Pero thank you Lord kasi ikaw naman po Panginoon ang nagbibigay, nagpapalik ng kalakasan na yan. Pinupuri ka po namin, dinadakilan namin ang pangalan mo, banal na spirito, patuloy na tinataas ka namin, wini-welcome ka namin sa aming banal na harapan.
Wala pong espesyal sa lugar na to, kundi tanging ikaw lang. Ikaw na aming tagapagturo, ikaw na aming tagapamagitan, tagapangusap, magpahayag ka po sa bawat isa. At patuloy, Lord, hindi yung maririnig na salita ngayon, hindi lang siya basta mapakinggan. Bagkus, O Diyos, ito rin po ay maisa puso at maisa gawa ng bawat kapatiran, bawat isa sa amin. Mag-desire ang bawat isa na makasunod sa iyo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sa araw na to, ang mga nagsiselebrate ng kanilang birthday, like si CJ, Lord, salamat po. Ingatan mo po sila sa kanila pong pag-uwi mamaya. O God, na tunay nga, Panginoon, anuman ang nais mo sa buhay niya, ito yung mapangyari. At dalangin namin, Panginoon, sa pagbuo niya ng kanyang sariling pamilya, Lord, ay patuloy, ikaw yung maging sentro ng kanilang sambahayan. Salamat po. Ganon din, Lord, si Jade na magsa-celebrate ng kanyang kaarawan sa April 8. Lord, patuloy na ingatan mong bata na to. Ikaw yung maghari. Makilala ka pa niya ng lubos. Mag-desire siya na mas makilala ka pa niya, Panginoon. Mag-desire siya na mas sumunod pa sa iyo, O God. At hayaan mo na sa kanyang kaarawan, ano man yung kahilingan ng puso niya, Lord, pasayahin mo po si Jade. Maranasan niya yung kagalakan nagmumula sa iyo. Maranasan niya yung kapayapaan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bless him and his family in Jesus' name. We also pray for Ate Josie na sila po ay may flight papuntang Hong Kong. God, ma-enjoy nila yung kanilang travel. Safe travel, Panginoon. Ma-enjoy nila yung pag-stay nila po doon. Sa kanilang pag-enjoy, Lord, huwag mawala yung pagiging anak ng Diyos. May pakilala ka pa rin, ay saan kami naroon, Panginoon. Lord, mamutawi sa mga labi ng iyong mga anak, Panginoon, ang pagpapakilala sa iyo bilang aming Hari, Diyos sa tagapagligtas. Lord, salamat po, Panginoon, proteksyon ang kahilingan namin. And we also pray na sa kanilang pagbabalik, ganun din. Ganun din sa mga merong hindi magandang nararamdaman, Lord, kay Tatay Inyong. We ask for your healing touch right now sa kanyang pagbubo, sa kanyang pagtaliyo, Lord. Palakasin mo po si Tatay Inyong at saka si Nanay Ilyang sa oras na to. Let your healing touch be upon them in Jesus' name. And even to follow, mawala na po yung pamamaga ng kanyang kamay. Lord, complete healing. Huwag nang bumalik itong mga pamamaga na to sa kamay, sa paa, sa amang bahagi ng kanyang katawan. In the mighty name of Jesus, Lord. And for each and every one of us, Lord God, alam mo ang bawat isa sa amin na naririto. Ano man yung daladalahin namin, Lord God. Lord, binibigay namin ito sa iyo again and again, Lord. Dahil alam namin, Panginoon, you care for us and you love us that much. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Gising na ba kayo? Amen. Amen. Hallelujah. So sa linggo po na to, sa araw na to, ang pag-aralan po natin, base po ito sa libro ni R.C. Sproul. Tama ba ako? R.C. Sproul. No? Itong ating pong pag-aaralan, ang pamagat niya po, Who needs a Savior when there's no clear and present threat of judgment? Again, ito po yung pag-aaralan natin. Who needs a Savior when there's no clear and present threat of judgment? So, ngayong araw na to mismo, ay sabi nga nila, ginugunita. Anong araw ngayon? Linggo ng pagkabuhay sa kanila. Amen. No? Dahil noong Friday, namatay si Kristo. At ngayong araw na to, ay yung linggo ng pagkabuhay. Pero sa atin po, uulit-ulitin natin, namatay si Kristo, ikatlong araw siya ay nabuhay, hanggang ngayon siya po ay buhay, at sa kanyang pagbabalik, buhay na buhay siya, hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Hari. Isang beses lamang namatay ang ating Panginoong Jesus at muli siyang nabuhay. Amen! That's why yung katuruan ni Ate RC, kung natatandaan nyo, last Sunday, 1 Corinthians 15:55, all death bears your sting. Wala nang kamandag ang kamatayan dahil napagtagumpayan po ng ating Panginoong Jesus. Nabuhay siya ulit. Sa lahat ng ginagawa nilang Diyos, si Jesucristo lang ang nabuhay muli. Amen! Kahit mag-research kayo kung saan-saan, wala pong ginawang Diyos, yung mga ginodiyos ng mga tao ngayon,
Walang ibang Diyos na nabuhay kung hindi ang Panginoong Jesus lamang. Amen po. Kaya, tunay na Diyos ang ating pong itinataas. Dito po sa ating pag-aaralan, that's why hindi ko na masyadong ine-elaborate yung Good Friday, yung ganitong araw, hindi na. Why? Buhay na buhay ang Diyos natin eh. Amen? Hindi na rin tayo nakikisabay sa ginagawa ng mga tao sa mundo. Sabi ko nga, ganito na lang. Sila pananampalataya nila yon, tama? Paniniwala nila yon. Maraming nananakit sa sarili nila, yung naggaganyan. Ako po ay lumaki sa Pampanga at talaga namang doon yan nag-originate. Yung mga penitensya na yan, no? Doon po yan nag-originate. At kaya nasaksihan ko kung paano nila yan ginagawa, bata pa lang ako. Harapan namin tindahan, yung mga nagpipinitensya, bago sila magpinitensya, ilang bote ng gin ang kanila pong naiinom. Bakit? Ang katwiran nila, hindi nila kaya yun kung hindi sila lasing. Kasi sasaktan mo yung sarili nila eh. So, maraming video na lumabas ngayon. Alam mo, hindi ko alam kung malulungkot ba ako o magagalit ako kasi nagagawang katatawanan, nababastos yung ginawa ng Panginoong Jesus. Pero mo, yung isa nga na napanood ni Kale, Mama, si Kristo nakipagsuntukan eh. Diba? Hindi na nila ginala. Kasi daw, inaapakan yung krus niya. Kaya nakipagsuntukan si Kristo. Yung isa naman si Nanay Emma, bumaliktad. Parang, ano ba sa palagay nila ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus? Hindi nila nakikita yung bigat, yung halaga ng ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, kung paanong ginagaya nila palagi taon-taon, kailanman hindi nila yun magagawa. At namumuhi pa ang Diyos sa kanila. Hindi naman nila kaya yun eh. Kita mo nga, hindi pa nga sila tapos, nakikipag-away na sila. Bago pa sila magsimula, nagkakasala na po sila. Amen. May kaugnayan po ito sa pag-aaralan natin ngayon. Kasi nga, yung pamagandang pag-aaralan natin, parang ganito yan. Kung sa palagay ng isang tao ay hindi nasusunog ang bahay niya, hindi niya kailangan ng, bumbero. Dahil ang palagay niya, walang danger. Hindi nasusunog yung bahay niya. Kaya hindi siya tatawag sa bumbero. Kaya nga, who needs a Savior when there's no clear and present threat of judgment? Ganyan po nila inaalala ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Nagiging katatawanan, nagiging cheap, nagiging light, dahil walang threat ng judgment, ng after ng buhay natin dito sa mundo, tayo po ay haharap sa Diyos. Amen? Tayo po ay huhusgahan. At gusto natin sabihin na kailangan ng tao ng Diyos. Tingnan niyo sila. Sabi nila, banal ang araw na to. Simula nung Biyernes, Sabado, Linggo. Banal ang araw na to. Pero nasaan karamihan ng mga tao? Pananampalataya nila to at paniniwala nila. Nasaan po sila? Kung ito'y banal, dapat nakikiisa sila sa kabanalan. Nagtitika sila, somehow, sana. Pero nung ginagawa ng mga tao na sila mismo ang may paniniwala nun, anong ginagawa nila? Nasaan sila? Dapat nasa simbahan sila. Nandun sila sa swimming pool. Diba? Anong saysay nung sabi mo, banal tong araw na to? Pero kayo mismo ang sumusuway. Sila mismo ang nambabastos. Sila mismo ang sumasaula-ula sa sinasabi nilang pananampalataya nila. Amen. Hindi na nila ginalang yung sinasabi nilang kagalang-galang na araw. Which is dapat lang naman talaga. Bakit? Walang threat of judgment. Walang kaisipan ang tao patungkol sa kanilang hinaharap. Hindi na po iniisip ng tao ngayon ano yung mangyayari sa kanila pagdating ng araw. Kahit po nagkakagera na, tingnan mo ang mga tao. Meron ba silang takot? Wala silang takot.
kahit na nagugulo na po, nagsisimula ng magulo ang mundo natin, ang mga tao hindi natatakot. At ang nakakalungkot nito, kahit mga Kristiyano na, sabi nila, Kristiyano na sila, hindi sila natatakot. Kanino? Sa Diyos. Walang pagkatakot sa Diyos. Hebrews 9:27 to 28, introduction lamang po yan. Ito po yung ating verse, umaga na to. Hindi ko nadala yung aking NLT version. Maganda din po kasi siya doon. But anyway, basahin po natin Hebreo 9:27 hanggang 28. Tingnan po natin. Nandiyan na po kayo? Basahin po natin. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 27 po hanggang 28. Gayon din naman, si Kristo ay minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa umaga na to. Ang dalangin ko, Banal na Espiritu, magkaroon po ito ng halaga sa lahat ng mga nakakapakinig. Magkaroon po ito, Panginoon, ang bawat isa, magkaroon kami ng banal na pagkatakot sa iyo, sapagkat, O Diyos, ang iyong salita ay napangyayari. Ayaw man namin, pero ang salita mo ay mapangyayari. In Jesus' name, Amen. So sabi po rito sa ating verse, Hebrews 9:27 to 28, itinakda na po sa atin na tayo po ay mamamatay talaga, di ba? Isang beses lang, no? Kaya ang buhay natin isang beses lang. Amen. Hindi ka na mabubuhay uli. Ay, thank you, Tan. Ito, basahin ko po sa inyo sa NIV version. And just as each person is destined to die once, and after that comes judgment. So also Christ was offered once for all time as a sacrifice to take away the sins of many people. He will come again, not to deal with our sins. Yung muling pagbabalik natin, Panginoong Jesus, hindi na siya babalik para sa pagtatagumpay ng kasalanan natin. Tapos na po yun. Amen. But to bring salvation to all who are eagerly waiting for Him. Amen. Thank you, Tan. Nakita po natin, lahat po tayo mawawala sa mundo na to. At pagkawala ng tao sa mundo na to, merong darating, merong tayong kakaharapin. At sabi ko nga sa inyo, whether we like it or not, haharap tayo sa araw ng paghuhukom ng ating Diyos. Yun yung hindi po na-picturize in the near future ng karamihan ng mga tao ngayon dahil para sa kanila, hindi na nila naiisip to eh. Tama mo ba? Hindi na nila naiisip to na isang araw ang mga tao ay haharap sa Diyos at tayo ay huhusgahan ng Diyos. Sabi ni R.C. Sproul, people today simply do not believe that there will be a day of judgment. May napanood ako sa social media. Alam niyo, sabi nung foreigner pa siya ha. Alam niyo anong sinasabi niya? Parang nagtuturo po siya. Yung heaven ay gawa-gawa lamang ng ating kaisipan. Ganyan na po ang mga lumalabas. Ganyan na yung mga katuruan, yung mga nagbabahagi. Diba sa social media, napakalaya. Kahit sino pwedeng mag-ano doon, diba? Kahit sino pwedeng mag-upload ng kanilang video. Kahit sino pwedeng mag-live doon. Kahit sino pwedeng, kumbaga wala kung ano ang social media eh. Walang MTRC, diba? Kumbaga sa TV, walang magkakat sa kanila. Walang magsasabi sa kanila na hindi tama yung sinasabi mo. Walang magpabawal sa kanila na hindi tama yung kanilang ginagawa. Wala. Kaya marami ang nakakapanood sa mga ganong uri ng video, ng pagtuturo, na ang langit, gawa-gawa lang ng kaisipan natin. Marami.
Amen po? Kaya nga sabi ni R.C. Sproul, people today simply do not believe that there will be a day of judgment. Tanungin nyo nga yung katabi mo, baka hindi rin siya naniniwala. Ikaw ba naniniwala ka na may paghuhukom? Sige, tanungin nyo. Baka kasi Kristiyano pala, hindi naman din pala naniniwala na balang araw tayo pong lahat ay haharap sa Diyos. Para ano? Para tayo po ay hukuman. Amen? Hatulan ng ating Diyos. At yun po ay totoo. Amen? Tuloy ko yung sinabi ni RC. But if we believe, hindi ni Ate RC. But if we believe it, sabi nga but if we believe it, really believe it, the energy of our evangelism would increase 100-fold. Kung pinaniniwalaan natin, lalo na tayong mga Kristiyano, kung talagang nandun tayo sa urgency, at tagal ko nang tinuro to, di ba? Yung urgency. Kung nararamdaman natin yung urgency ng panahon natin ngayon, na kailangan na ng mga tao na makilala si Kristo, kung pinapaniwalaan natin to, yung lakas natin sa pag-eebanghelyo, pag-share ng gospel, pag-evangelize, ano sabi niya? Magdadagdag ito in 100-fold. Anong ibig sabihin nun? Kumbaga, kung ginagawa natin to once a week, gagawin natin twice, thrice a week. Bakit? Because we know the urgency. Alam niyo ba ang oras at panahon ay mauubos? Alam niyo ba ang oras at panahon ay matatapos? Tanungin mo ay katabi mo, alam mo ba yon? Na mauubos ang oras? Mauubos ang panahon. Dahil nakasulat po yan sa Biblia. Ngayon, habang may panahon pa, amen, gawin natin po yung nararapat nating gawin. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:10? Ikalawang Korinto 5:10. Buksan po natin. Kasi alam niyo yung mga simpleng tanong na to, baka mismong tayong nakakarinig ng salita ng Diyos ay hindi pala masyadong solid sa paniniwala natin kung ano sinasabi ng Biblia. 2 Corinthians 5:10. Ang sabi po rito, sapagkat bawat isa, ito po, inulit. Tingnan nyo, basahin po ninyo ang inyong mga Biblia. Pwede po pahiram sila Brother Joel po ng Bible, wala po silang hawak po ng Bible. 2 Corinthians 5:10. Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo. Tingnan niyo po ito ha. Sino haharap sa hukuman ni Kristo? Bawat isa. Amen? Bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Amen. Sino haharap sa hukuman ni Kristo? Tayong lahat. Bawat isa. Wala pong exempted. Sabihan mo ulit yung katabi mo, kasama tayo doon. Sa hukuman ni Kristo. Kaya huwag mong akalain na hindi, ang hukuman ni Kristo, born again na. Hindi. Lahat. Haharap sa Diyos. No? At paano niya tayo, sabi niya tatanggapin natin ang kaukulang ganti ayon sa ating ginawa. Kung masama o mabuti. Dito po, yung paggawa natin ng mabuti ay bunga ng ating pananampalataya. Inuulit-ulit po natin yan. Kaya mahalaga, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, ang ginagawa natin ay pawang mabubuti. Amen. Hindi pwedeng sasabihin mo, ama mo ang Diyos, na ikaw ay kumikilala sa Diyos, tapos hindi naman nagbubunga yung pananampalataya mo. Again, meron tayong tinatawag na evidence of salvation. Kung ikaw ay talagang naligtas, magbubunga ang iyong pananampalataya, ang mga ginagawa mo na ay ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ayon sa kalooban ng Diyos ang ating mga ginagawa, hindi po yan masama. Amen. Alam nga naman sabihin mo, mananampalataya ka, pero ang ginagawa mo ay puro kasamaan pa din. Hindi po yung tunay na kumilala kay Kristo.
Ano po? Ngayon, balikan natin itong ating pinag-aaralan. Who needs a Savior when there's no clear and present threat of judgment? Itong tanong na to. Marami po sa mga tao ngayon, hindi nila alam na susunog ang bahay nila. Tama? Marami sa mga tao ngayon, hindi nila alam that they are in danger. That they need a Savior. Marami sa mga tao ngayon, hindi nila alam na merong paghuhusga tayong kakaharapin balang araw. Nahaharap tayo sa Diyos. Hindi po nila to iniisip. Walang nag-iisip nito. Kasi kung may nag-iisip nito, may nagko-consider nito, marahil maraming mga tao talagang kikilala sa tunay na Diyos. Amen? Pero ano po kaya yung mga ibang dahilan? Meron po tayong mga kadahilanan dito kung bakit nasa kaisipan ng mga tao, they don't need a Savior. Hindi nila kailangan ng tagapagligtas. Hindi nila kailangan ng Diyos. Hindi nila kailangan ng bumbero. Amen? Bakit po kaya? At random, they don't feel the need for Jesus. Hindi nila nararamdaman na kailangan nila si Kristo sa buhay nila. Tama po ba? Kasi kung nararamdaman nila na kailangan nila si Kristo sa buhay nila, malamang sa malamang, sila po ay mananampalataya. So they don't feel the need for Jesus. Ikaw kapatid, nararamdaman mo ba na kailangan mo si Kristo? Amen? Sa bandang huli, sabi sa awit, kung nagtatagumpay man ngayon ang mga masasama, sabi sa awit, darating ang araw, makikita nating lahat ang kaibahan ng mabubuti at ng masasama. Dahil ipapakita ng Diyos. Amen. So una, they don't feel the need for Jesus. Pangalawa, no fear. Wala po silang takot. Walang takot sa Diyos. Hindi yung takot na parang ang nakakita sa multo. Hindi ganun eh. Tanungin mo nga ulit katabi mo, takot ka ba sa Diyos? Kasi kung takot tayo sa Diyos, anong gagawin natin? Sige nga, kung takot tayo sa Diyos, anong gagawin po natin? Bukod sa hindi ka gagawa ng masama. Kasi bunga na lang ng pananampalataya mo yan eh. Kung takot ka sa Diyos, susunod ka sa Diyos. Tama po ba? Susunod ka sa Diyos kung takot ka sa Diyos. Hindi yung takot na parang hindi po siya ganong pagkatakot. No? Nakala mo nakakita ka ng multo o ng anumang nakakatakot na bagay. Hindi. Kung takot ang tao sa Diyos, susunod siya sa Diyos. Sa sinasabi ng Diyos, sa kautusan ng Diyos. Kaakibat ng pagkatakot sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa Diyos. If you love me, you will obey my commandments. Tanungin mo siya ulit, mahal mo ba ang Diyos? O ba't ayaw yung tanungin katabi nyo? Hindi ba siya sumasagot? Ulitin nyo kung di sumasagot. Bakit? Kailangan magising po tayo. Amen? Baka hindi mo naman talaga mahal si Lord. Tama mo ba? Maaaring nandito tayo, pero hindi naman natin talaga mahal ng Diyos. Maaaring nandito tayo, pero hindi talaga tayo natatakot sa Diyos. Maaaring nandito tayo, pero hindi natin ginugusto na sumunod sa Diyos. Pwede nandito tayo, pero pwede rin mangyari yung mga bagay na yun. Tama po ba? Amen? At sinong nakakaalam na yung mga bagay na yun ay pwedeng mangyari? Ako hindi ko alam. Only God knows. Always remember, we have an audience of one. Ang Diyos ang nakakaalam. Itong tao na to, takot ba talaga siya sa akin? Itong tao na to, sumusunod ba talaga siya sa akin? Alam po yan ng Diyos. So marami sa mga tao ngayon, wala po silang takot sa Diyos. Amen. Pangatlo, not clear the threat of judgment. Hindi maliwanag sa kanila. Pwedeng may takot sila sa Diyos, pwedeng nararamdaman nila yung pangangailangan nila sa Diyos, pero hindi maliwanag sa kanila yung threat of judgment. Katulad ng title natin. Hindi nila maunawaan ano yung paghuhukom, paano mangyayari yung paghuhukom, kailan mangyayari yung paghuhukom. Maaaring hindi maliwanag po sa kanila itong mga bagay na to. Amen? Pangapat,
don't want to accept the truth. May mga tao po ayaw nilang tanggapin ang katotohanan. Ano lagi nilang katwiran? Dito ako, ano ba yun? Yung dito na rin ako mamamatay? O yun, dito ako nakakilala, yun na rin yung kamamatayan daw nila. Yung mga sarado, kandado, delikado. Yung mga sarado, kandado dyan, nagdedelikado. Tama po, pag ayaw makinig sa katotohanan. Sinasara yung puso at kaisipan sa kung ano ang totoo, napakadelikado po nun. Amen? Panglima, they don't know Christ. Hindi nila talaga kilala si Kristo. Kilala nila si Kristo by name. But they don't know Christ. Again, pag sinabi natin they don't know Christ, hindi ito yung mababaw na kahulugan ng pagkaalam kay Kristo. Amen? Hindi na po natin i-elaborate ito. Pang-anim, they stick to their religion. Kung ano man yung relihiyon nila, nag-i-stick sila doon. Ganito na yung mga magulang ko Kung ano man pong relihiyon nila, ganito rin ako. Tama ko ba? So they stick to their religion. Alam niyo ba yung isang relihiyon na marami pong tagasunod, mas marami pa sa Kristiyano ngayon? That's an update. Sa kanila pong relihiyon, yung kanilang pinuno, si Muhammad. Alam niyo yung ilang taon yung asawa niya o inasawa niya? 9 years old. Sa kanila, okay lang yun. Meron akong napanood na ini-interview na babae. They are also followers of Muhammad. At the age of 13, binigay na siya doon sa lalaking 29 years old. At alam niyo, sabi ng babae, pagka umaga, trabaho siya ng trabaho. Pagdating ng gabi, kailangan kong maghanda para sa asawa ko. Sabi nung nag-i-interview, what if hindi mo gusto? Hindi pwede, sabi niya. Nakita niyo? Ganun sila kalala, pero takot sila sa kanilang Diyos. They stick to their religion. Kaya mahalaga talaga po na, ay marami, among other reasons, kung bakit ang mga tao ngayon, hindi nila alintana na kailangan nila ng tagapagligtas. Ngayon, ang tanong po sa atin, what are we going to do as Christians? Ano gagawin natin ngayon? Ngayon na alam naman natin yung urgency, alam natin na may mga reasons bakit yung mga tao ay hindi lumalapit sa ating Diyos. What are we going to do, mga kapatid? Ano pong gagawin natin? Kailangan po natin silang mahalin. Amen? Unless you love a person, hindi mo magagawa yung mga bagay na dapat mong gawin na pinag-uutos ni Kristo. Kakilala mo o hindi kakilala, we need to feel love for the people. We need to feel compassion. Yung pagkaawa mo, yung kahabagan natin sa tao, merong kahalong hindi ka lang basta naaawa. Yung pag nahahabag tayo sa tao, meron tayong paghakbang na ginagawa. Remember in Book 1, the Initial Training, 12 Questions for Christians, one of the ways of worship in life. Paano yung worship in life? Tayo po ay tumutulong sa mga tao. Amen? Hebrews 13:16. Anong sabi? Hebreo 13:16. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba sapagkat yan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Amen. So, pag wala po tayong nararamdaman sa kapwa natin na basta na lang sila nawawala sa mundo na to, nakikita po natin na sila po ay nagwawala, napapariwara, no?
hindi natin nararamdaman yung urgency, bumalik po tayo doon sa pinag-aralan natin nung nakaraan sa Ezekiel na tayo po ay tagabantay, watchmen. Amen? We are responsible sa mga tao na to na nakikita natin na mauhulog sila sa bangin pero wala tayong ginagawa. Parang ganyan. Alam mo, malapit na siyang mahulog. Sige, tuloy mo lang. Buti nga sa'yo. Parang ganyan, di ba? Wala tayong gagawin o baka tayo pa yung magtutulak. So again, mga watchmen po tayo, mga tagabantay po tayo. We are responsible for the lives of the people na alam natin na sila po ay mapapahamak kung hindi po sila kikilala sa tunay na Diyos. That's why we need to help them. Amen. Kailangan po natin silang tulungan. Katulad nga ng sinasabi ko sa mga training po natin na hindi pwede yung pinuntahan mong tao, sabi mo, wala siyang makain. Hindi mo pwedeng sabihin lang sa kanya na, huwag kang mag-alala, mabait ang Diyos, ipagpe-pray kita. Gutom na nga eh. Ano dapat mong gawin? Bukod sa pagpe-pray mo siya. Bigyan mo kahit biskuit. Bigyan mo kahit ano. Para maibsan yung panandali ang gutom niya. In that way, talagang nakaabot tayo sa tao. Amen. Amen po ba mga kapatid? Hindi naman kailangan lagi malaki yung ibibigay mo eh. Ang mahalaga, paano ka nagbigay? Ano laman nito? Ay, magbibigay ako, nakatingin si sister. Hindi ganun. May nakatingin o wala, gagawin mo yun. Bakit? Mahal mo yung kapwa mo. Amen. Isang example lang po yun sa mga pagtulong na sinasabi ko. Pero darating talaga tayo dun sa punto, anong gusto nating sabihin sa ating pong pinag-aaralan? Una, mahalin natin sila. Ngayon, paano natin sila mamahalin? Paano ba talaga mamahalin ang isang tao na hindi mo naman talaga kakilala? O yung mga kakilala niyo po ba na mga tao, mahal niyo ba rin talaga sila? O hindi. Which is true. Amen? Hindi naman lahat ng taong kakilala mo, mahal mo talaga eh. Hindi rin lahat ng taong kakilala mo, concerned ka sa kaluluwa niya. Tama? Concerned ba kayo sa kaluluwa ng mga mahal niyo sa buhay? Maaring yes, sa mahal sa buhay. Pero yung kung hindi mo ka mag-anak, concerned ka ba? Hindi. Pero dapat, oo. Amen. Paano kung kamag-anak ko? Ano, masama ugali? Diba, no? Ba't ko share niya sa manong ugali niya? Oh, paano gagawin natin? Kaya ba talaga nating mahalin yung mga ganong tao na hindi ka mahal-mahal? Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo? Di sila sumagot na po. Kasi mahirap. Tama? Mahirap naman po talaga. Pero anong sabi ng Biblia sa Mateo? Love your enemy. Kasi sabi ng Biblia, kung ang mahal mo lang ay yung mga gusto mo lang, anong pinagkaiba niyo doon sa dati na hindi ka mananampalataya? Wala. Kung ang gusto mo lang, ang mahal mo lang, yung nagbibigay lang lagi sa'yo, anong pagkakaiba mo doon sa iba? Na hindi kumikilala sa Diyos? Wala. Tama po ba? That's why we need to love them. Ang unang ipag-pray ng mga Kristiyano ay magkaroon siya ng tunay na pag-ibig sa mga tao. Kakilala man niya o hindi. Kakilala man natin o hindi. Dahil si Kristo'y namatay para sa lahat. Hindi lang po para sa atin. Amen. Now, how are we going to love them? Reach them out. Kailangan po natin silang abutin. Ano sabi sa Judas? Snatch them out of fire. Pwede balikan natin yung verse na yon. Sa Jude na lang, Judas ang pangit sa English. Ano po? Jude. Isang ano lang yon, isang page lang si Jude sa New Testament. Verse 23. Pagkatapos po siya ng ikatlong sulat ni Juan, malapit bago mag-revelation, yun po yung Jude or Judas,
sa Tagalog. Sa New Testament, malapit na po siya sa pahayag or revelation. Jude chapter 1, verse 23. Sama na natin yung verse 22. Anong sabi? Nakita niyo na po? Kahabagan ninyo, tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasa apoy. Ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit, mag-iingat kayo. Kasuklaman nyo, pati ang mga damit nilang tigmak na kahalayan. So, may kasama pong wisdom to, ho. Yung pagkakaroon natin ng kahabagan, pag-ibig sa mga tao, binibigyan tayo ng paalala ng Biblia. Yes, mahahabag ka, mamahalin mo ang mga tao, but use wisdom. Amen. Hindi tayo yung uto-uto. Ang tingin po ng mga tao sa born again, uto-uto. Sige, born again yan. Tingnan mo, sabi mo ganito, susunod yan. Hindi po. Ano sabi ng Mateo? Be wise as a serpent, but be innocent as a dove. Maging matalino ka rin, kapatid. Amen. So, ano sabi nito? Sagipin ninyo ang nasa apoy. Alam naman natin na ang mga taong hindi tumatanggap sa ating Panginoong Hesus, sila po ay nasa apoy. Amen. So, we need to tell them the truth. We have to reach them out. Paano natin sila aabutin? Pupunta tayo sa kanila. We need to go to them and tell them the truth and tell them that there is a judgment. Kailangan marinig nila na mayroong araw ng paghuhukom. Kailangan malaman nila ang katotohanan. Kahit kung masakit sa tainga, masakit sa pandinig, yung sasabihin po natin, but we need to tell them the truth. That they need a Savior, and we will face judgment, but there is a good news. We have Jesus Christ. Amen. Kaya sa darating na Webes, huwag po kayong mawawala sa ating pong gawain, Evangelism Seminar. Hindi po ito gawain lang ng mga leaders or ng pastor, yung pag-evangelize. Gawain po ito ng lahat ng Kristiyano. Sana huwag niyo sayangin yung pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos habang mayroong lakas, habang may hininga, habang may panahon pa. Gawin po natin kung anong pinapagawa sa atin ng Panginoong Hesus. Hindi niyo ba napapansin? Halos paulit-ulit, iisa ang kahalagahan, ang mensahe ng salita ng Diyos, at yun po ay magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Kailangan pa ba sikat yung magsabi sa atin? Kasi pag artista yung nagsasabi, kino-quote natin sila eh. O sabi ni ganyan, mag-share daw tayo ng word. Matagal na yun eh. Tama ba? Simula nung kumilala kay Kristo, trabaho na po natin na ibahagi sa kanila si Kristo. Amen. We need to tell them the truth. And how are we going to do that? We need to evangelize. Kailangan po natin mag-evangelize. Our energy, dapat yung lakas natin ay nagdadagdagan. Katulad ng sinabi ni R.C. Sproul, we need to add energy to our evangelism. Dapat na-activate natin, nararamdaman natin yung urgency that these people need to hear the truth. Na yung mahal ko sa buhay, kailangan nilang marinig ang katotohanan. Kahit magalit sila sa akin, but they need to hear the truth. Because the truth will set them free. Amen. Ngayon, kung ayaw nila, ano gagawin mo? Wala. Nabahaginan mo na, ayaw pa rin nila? Wala. Wala kang gagawin kung hindi patuloy na ipanalangin sa Diyos. Anong mahalaga doon? Mahalaga, sumunod ka sa Diyos. Mahalaga, sumunod tayo sa Diyos. Amen ba? Yun yung mahalaga doon. Hindi natin sila pipilitin. Although sinabi sa Jude, snatch them out of fire. No? Pero may sarili pa rin desisyon ng tao. Sila pa rin naman ang magde-decide at the end of the day, ang mahalaga, nakapag-evangelize po tayo. We need to warn them.
Kailangan po natin silang bigyan ng babala. Tama po ba? Kailangan nilang marinig yung babala. No, Romans 10:14. Balikan lang natin yung sinasabi sa Roma. Pag wala silang maririnig, wala po silang pananampalatayanan. No? Romans chapter 10, Roma 10:14, sabi rito, ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Baka ito na lang hinihintay sa pamilya mo. Kailangan mong mangaral. Hindi kailangan pastor ka. Hindi kailangan maging leader ka para mangaral ka sa mga tao, sa mga kapitbahay, sa mga mahal mo sa buhay. But, make it sure na ang ipapangaral mo sa mga mahal mo sa buhay ay yung nakaayon sa Biblia. Amen. Huwag tayong magmamarunong. Hindi kailangan i-memorize. Kung kinakailangan magbukas ka ng Biblia para hindi ka magkamali ng pagkakasabi mo o pagsasalita mo sa pangangaral ng salita ng Diyos, magbukas ka ng Biblia. Amen. Sabi rito, paano sila mananampalataya? Wala naman silang sasampalatayanan. Katulad ng tanong natin, paano sila magkakaroon ng pagkaunawa sa judgment? Hindi maliwanag para sa kanila. Ano nga ba ang mangyayari pagdating ng araw ng paghuhukom? So they need to hear the truth. We need to tell them. Meron dapat silang pinananampalatayanan. Amen. Kung meron na silang pinapanampalatayanan, pakilala natin kung sino yung tunay at karapat-dapat na panampalatayanan nila. Walang ibang Diyos kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang. Mark 16:15, Marcos. Chapter 16, verse 15. Ang sabi po rito, nakita niyo na po? Mark 16, verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, ano daw? Humayo kayo saan? Sa buong sanlibutan at ano gagawin? Ipangalan ninyo kanino? Sa lahat ang alin? Ang mabuting balita. Nakahayo ka na kapatid? Tanungin nyo nga rin yung katabi nyo, nakahayo ka na ba? Baka masyado kang abala, hindi mo nagagawa ito. Hindi lang po natin bibigyan ng warning yung mga hindi nananampalataya, kundi pati yung mga sarili po natin bilang mga Kristiyano. Baka masyado tayong abala sa mundo na to, hindi naman na talaga natin nagagampanan o nasusunod o anong sinasabi ng Diyos sa atin. Amen? Anong sabi ng Mark 16:15? At sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong baka may mamiloso po. Pastora, sa ano naman sinabi yan? Sa mga apostol niya? Hindi. Amen? Pumayo kayo sa buong sanlibutan. Buong sanlibutan nga eh. Nakalabas ka na ba ng bahay para humayo? Di ba hindi? Sabi nga rito, buong sanlibutan. Pero doon sa malapit, hindi ka pa nga nakakapunta. Eh, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, sabi ni Jesus, buong sanlibutan. Siyempre, not literally gagawin mo to, pero ano gusto natin sabihin? Sa malapit ka, hindi ka pa nakakalabas eh. Hindi ka man makahayo eh. Pero ang kautusan ng Diyos, lahat. Amen? Lahat. Walang pipiliing lugar. Buong sanlibutan nga po eh. Sinabi nga ba dyan, humayo ang mga pastor? Ganun po ba nakasulat sa Bible nyo? Sagot kayo. Sabi ba dyan, humayo ang mga manggagawa, mga leader? Sabi leader lang? Sino raw? Sino? Lahat. Lahat. Uulitin ko.
Hindi kailangan nag-aral ka pa ng theology para humayo. Amen? Lahat po tayo, we are responsible and obliged to do evangelism. Dahil yun ang ating Great Commission. Simula sa araw na to, mga kapatid, i-desire mo, ipag-pray mo, ngayong linggo, lilipas ang mga araw, Lunes, Martes, Miyerkules, bago dumating ang linggo, Lord, gusto ko kahit isa, may ma-sharean ako. Pwede po ba yun? Amen? Kaya ba natin yun? Lord, kahit isa, may mabahaginan ako ng salita mo. Amen? Sabi sa awit, Psalms 96 verse 3, lumang tipan po tayo. Awit chapter 96 verse 3. Okay? Psalms chapter 96 verse 3. Anong sabi? Sige, tuloy natin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Kahit saan, mga kapatid? Kahit saan? Sa madla, kanino mo papahayag yung kadakilaan ng Diyos? Sa madla. Amen. Kaya nga, marami pong nagpapahayag ng salita ng Diyos sa sa mga public places. Nakita mo ninyo? Pumunta ka sa lumang tipan, pumunta ka sa bagong tipan, iisa po ang nais ng Diyos. Ang ipahayag, ang kadakilaan, ipakilala si Kristo sa madla, sa mga tao. Amen. 1 Timothy 4:1-2. Buksan po natin. Unang Timoteo 4:1-2. Nakita niyo na po? 1 Timothy chapter 4 verses 1-2. Ito, babala. Babala. Warning. 1 Timothy chapter 4 verse 1-2. Basahin po natin. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. Tingnan niyo yung Espiritu, nakakapitalize yan ha. So kilala niya na kung sino yan. Sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang espiritu. Itong espiritu na mandaraya, maliit na letra. Amen? Ibig sabihin, ito po yung mga espiritu ng kaaway. Susundin nila ang mga magdarayang espiritu at ang mga aral nino ng Diablo. Dahil sa panlilinlang ng mga sinungaling, na ang mga budhi may tatak ng pagiging alipin ni Satanas. Maglalabasan po ang mga yan. Sabi rito, sa huling panahon. I want to end our word for today in a very short story, a real story, na nangyari po nung nakaraang Lunes lamang. Last Monday, March 30. Papunta po kami sa Dasma at kami po ay dadalo na Pastors and Leaders Assembly. I don't know saan sumakay si nanay, yung babae. Senior na po siya. Noong una, hinangaan ko siya. Sabi ko, wow, buti pa si nanay. Senior na. Malakas ang loob niyang mag-share. Nag-share po siya. Ng salita ng Diyos. Tapos may narinig ako. Akala ko, mali lang ako ng dinig. Kasi, minsan po may pagkabingi ako eh. Kaya hindi ako agad
nagsalita. Akala ko mali ako ng dinig. Dahil may sinabi siya, darating na ang tagapagligtas, hindi yun si Kristo, at nandito na siya kapiling nyo, at ako po yun. Sabi niya, akala ko talaga mali, sabi ko baka mali lang ako ng dinig, mapayapa ako pag tinanong ko siya. Inuli, aba, nag-iinit yung tenga ko. Sabi ko, no, you're not the Savior. Ay, hinarap niya po ako at galit na galit siya sa akin. Dinuro-duro niya ako. Pinipilit niya, siya raw yung wala raw pakialam. No? At talaga rin, hindi naman po nagpapatalo ang lola mo din. Sa mga ganong bagay, hindi po ako nagpapatalo. Kasi iba na yung sinasabi niya. Na siya na yung tagapagligtas. Na hindi raw namatay saan daw Diyos? Sa krus si Kristo. Saan daw? Sa puno. Pero hindi mo siya sasabihin may tama kasi yung sinasabi dito, iiwan nila yung kanilang pananampalataya. Anong gagawin nila? Susundin nila yung magdarayang espiritu at ang aral ng dyablo. Kaya pinatulan ko talaga siya. Kung hindi lang po kami aatin, sasabihin ko sana, halika doon tayo sa baba. Baka para makarinig ka ng katotohanan. Mga kapatid, ito yung gusto ko sabihin. Minsan, akala natin yung mga false teachers, minsan kasi, napapanood natin sila, yes, tama. Pero iba po pag na-encounter natin sila. Iba pag na-face to face mo sila. Meron talagang mga ganito at nagkakalat na sila. Pagbaba niya, sabi niya, I love you all. Oh, I love you. Sabi, diba, napaka ano mo. Kasi galit na galit po siya sa akin. Wag ko raw siyang pakialaman. At dinuro-duro niya po ako. Hindi lang kami talaga nakasakay sa jeep. Yari siya sa Hindi, ayaw ko kasi yung naririnig ko. Sabi ko sa kanya, you need to tell them the truth that you are not the Savior. Only Jesus Christ is the Savior. Kasi English siya ng English eh. E di nagpapa-English din ang lola. Ala niya ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Paano pag hindi niyo alam ang totoo? Ito na pala yung tagapagligtas, kasama na namin. E di sasama ka doon. Tama po ba? Dahil naniniwala ako, hindi nag-iisa yun. Hindi po yun nag-iisa. Marami po siyang alam na Hebrew word. Akala niya ba masisindak niya kami sa mga kagalingan niya sa pagsasalita ng Hebrew? Kahit di ko naiintindihan yung mga sinasabi niyang Hebrew. Mga pangalan. Dahil hindi naman yun yung pangalan ng Kristo eh. Kaya hindi ko na pinakikailan, wala na akong pakialam doon sa mga sinasabi niyang Hebrew word. Because that is not the name of our Lord Jesus Christ. So, sasabihin mo hindi namatay si Kristo sa cross? Sarap ipako. Sa totoo lang po. Pero, tingnan niyo po ito. Kung ang mga false teachers ay napakatatapang nilang magpahayag ng kamalian, mga Kristiyano, bakit tayo naduduwag? Siya mali yung sinasabi niya, pero napakatapang niya. Bakit ang mga born again? Tupi, tiklop. Amen. Bakit pagdating sa hayuhan, ayaw? Pagdating sa evangelism, konti ang dumadating. Pero sabi ko, urgent na to. Talagang end times na, lumalabas na sila eh. Amen po? Kung sila matapang, bakit tayo hindi? Hindi tayo pwedeng manahimik, mga kapatid. Kung may mga sumasamba sa sasakyan na gano'n ang kanilang sinasabi, bakit hindi natin italat ang katotohanan? Magkaisa po tayo. People need to hear the truth.
And they need to hear the truth. Because walang threat sa kanila yung judgment. Ito yung sinasabi natin, wala sa kanila, wala sa future nila, wala sa kaisipan nila, na balang araw huhukuman sila ng Diyos. O kung naiisip nila, hindi nila pinapahalagahan gano'ng kabigat kapag ang isang tao ay hukuman ng Diyos. Amen? Kung hindi sila nahihiya, hindi po tayo dapat mahiya sa ating pong pag-share ng gospel. Ang sinishare natin si Kristo. Hindi tayo mga false teacher. Huwag tayong mahiya. Kung sila nga mga demonyo sila wala silang hiya Bakit tayo mahihiya at matatakot? Kung ang sinasabi natin ay katotohanan. Kung sila masipag, dapat tayo masipag din. Tama po ba? Kung sila nagsisikap, dapat mas lalo tayong magsikap na tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Huwag puro sarili lamang ang iniintindi natin. Yung oras natin, hindi naman, ano sabi ng Biblia? Itong buhay natin na to, hindi naman talaga atin eh. Simula nung tumanggap pa kay Kristo, ang buhay na to ay hindi na po sa atin. Ito po ay sa Diyos na. Pero pilit pa rin natin kinukuha, pilit natin kinakanya. Sa paanong paraan? Ginagawa natin kung anong kaibigan pa rin po natin. Anong kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya? Anong kaibahan natin sa mga Israelita noon na sinasabi sa hukom? And they did what is right according to their sight, yung mga Israelita. Ginawa nila, nung wala silang hari, ginawa nila kung ano sa tingin nila ay mabuti. Sa tingin niyo po ba, lahat ng ginagawa nyo, lahat ng ginagawa natin ay mabuti sa harapan ng Diyos? Kailangan po nating mag-isip-isip at magising na po tayo. It's an urgent matter. Kaya napaisip din ako noon eh. At salamat sa Diyos. May mga na-encounter tayong gano'n. Kailangan minsan mangyari o para tayo magising. Kung siya false teacher, ang tapang-tapang niya, ang sipag-sipag niya, bakit tayo hindi? Tama po ba? And take note, senior na po yung babae na yun. Kaya huwag mo sabihin, matanda na ako, senior na ako, hindi. Wala sa edad po ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Huling verse po natin, bago tayo mag-communion, 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 3. Ikalawang Timoteo. Second Timothy chapter 4, verses 1 to 3. Ang sabi po rito, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus. Ito na naman, di ba? Nahahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matyaga, pagtuturo. Anong sabi ng unang-unang salita ng Biblia? Sinong inuutusan niya? Ikaw na bumabasa. Ako na bumabasa. Tama mo ba? Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Ano pang sumunod? Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao. Amen. Nawa po, naunawaan po natin yung ating pinag-aralan ngayon. That the people needs a Savior, but they don't know how. Kailangan po ng mga tao ng tagapagligtas. At paano nila yon malalaman? Sa pamamagitan po ng bawat isa sa atin. Ano raw ang ipapahayag natin?
Maliwanag naman, di ba? Sa lahat po ng inaral natin ngayon, anong ipapahayag natin sa kanila? Anong ipapahayag mo sa madla? Ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, it's about time. Hindi rin po trabaho lang ng mga babae ang evangelism. Sabihin ng iba pang babae lang. Hindi. Kahit po mga lalaki. Dahil gusto ko sabihin sa inyo, ano ang 12 alagad ni Kristo? Babae, lalaki? Mga lalaki. Kaway-kaway sa inyo. Mga lalaki. Naririnig mo na to, huwag mo nang tigasan ang puso mo. Kapatid, may dahilan kung ba't mo narinig ang aral na to. Tama po. Magkaisa po tayo na ipangaral, pahayag ang salita ng Diyos. Kaya gusto ko umaten kayo sa April 9, sa Webes, holiday po yan. Sasamantalahin natin ang holiday para na sa ganon, kahit papano, mabigyan po namin kayo ng orientation paano mag-evangelize. Because this is an urgent matter. Sabihin nyo nga, urgent. Pag sinabing urgent, mamaya ka? Ngayon na, di ba? Tama po? Hindi ko naman sinabing sumakay kayo ng sasakyan, sumakay kayo ng jeep. Pero kung kinakausap kayo ng banal na spirito na gawin yan, why not? Tama po ba? Kung ano po yung pangungusap ng banal na spirito sa atin, yun po yung susundin natin. Malay nyo, meron palang misyonaryo sa inyo. Dadalhin sa Mindanao. O, di ba? Si Pablo, nung pinaseparate ng Holy Spirit si Pablo at saka si Silas, may pagkakataon na alam ni Pablo, ang pupuntahan niya, mapapahamak siya. Nabasa niyo na yon? Tumuloy si Pablo, hindi? Tumuloy. Napahamak siya, hindi? Napahamak. Pero sumunod siya. Yun ang tunay na sundalo ng Diyos. Hindi ko sinasabing when we evangelize, everything will be okay. Hindi ako Diyos. Amen po ba? Hindi ko sinasabi, pag naghumayo tayo, nagpahayag ka ng salita ng Diyos, walang mambabastos sa'yo. Hindi. Baka kabaligtaran pa nga. But we have to obey God because this is an urgent matter. Bakit ka nandito? Ba't po kayo nandito? Kung wala kayo dito, may nagpahayag sa inyo? Wala. Sagot. Meron, di ba? May narinig po kayo, tama? Dahil may nagpahayag sa inyo. Now, it's about time, ikaw naman magpahayag. It's about time. Ikaw naman, kapatid. May nagpahayag sa iyo, may nagtiyaga sa iyo. Ngayon, ikaw naman magtiyaga sa iba. Tama po ba? May nangulit sa iyo, ikaw naman ang mangulit sa iba. One of the reasons why God called us to fulfill our purpose, and that is the Great Commission. Hindi tayo tinawag ng Diyos na paupo-upo lamang. Hindi nila malalaman si Kristo. Hindi nila malalaman ang katotohanan. Wala silang threat of judgment. Pag walang nagbahagi ng aral ng salita ng Diyos, maaaring may mamiloso pa sa kanilang kaisipan sa oras na to. Dami naman na nagpapahayag, gayaan natin sila sa daan. Hindi. Tutulungan natin yung mga nagpapahayag din sa daan. Makikiisa din tayo sa kanila. That is why, wala pa po akong clear picture, but God is telling me, on our anniversary, lalabas tayo. Hindi tayo nalabas para kumain sa labas.
Lalabas tayo para magpakain sa mga tao ng salita ng Diyos. Tapos na tayo yung nagsa-celebrate ng tayo-tayo lang. We need to reach them out. May pinapanood sa akin si Kale isang beses. Yung mga born again, doon sila sa ilalim ng tulay. Yung church nila, pumunta doon sila nag-worship service kasama ng mga taong nakatira sa ilalim ng tulay. Because kung walang gagawa nun, paano sila makakarinig ng salita ng Diyos? Mahirap na nga sila dito sa lupa, lalo pa sila maghihirap kung hindi nila makikilala ang Diyos. Naisip po ba natin yun? Hindi ba napakasakit isipin na mahirap ka na dito? Pagdating mo sa ikalawang buhay, mas lalo kang maghihirap? Wala ka nang dinanas na buti rito. Pagdating mo doon, mas lalo pa yung mararanasan mo. Hindi mo ba tayo naaawa sa mga tao? Kaya nga sabi ko, mag-pray tayo. Kung wala kang nararamdaman na compassion para sa ibang tao, we need to pray. God, bigyan mo ako ng compassion. Yung nararamdaman ko, mahal ko ang tao kahit hindi ko siya kakilala. I have this mercy, but I have also this compassion na yung mercy ko hahakbangan ko, na babahaginan ko sila ng salita ng Diyos, na yung mercy ko, gagawa ako ng aksyon para maabot itong mga tao na to. Hindi ka basta mahahabag lang. Amen. Hallelujah. Dalangin ko po may natanim sa matabang lupa. Bago po tayo, pwede na pong pumunta yung mga mag-aano ng communion sa harapan. Meron akong gustong basahin sa inyo. Napakaganda na inaalala po natin every communion, ang pagkamatay po ng ating Panginoong Yesus. Amen. First Sunday of the month. Magbasa po tayo ng Biblia. Doon sa Mateo, basahin po natin kung paano pinahirapan si Kristo. Dito na lang po ako magbabasa. Matthew 27:27. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ng buong batalyon sa paligid niya. Tingnan niyo ginawa sa Diyos natin. Hinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Tingnan niyo ginawa pa sa kanya. Verse 30, siya ay pinaglulurhan. Kinuha nila ang tambo. Anong ginawa? Pinagahampas sa ulo. At matapos kutyain, kanyang inalisan siya ng balaban, sinuotan ang sariling damit at inalabas upang ipako sa krus. Baka hindi na po natin nakikita yung weight or yung value ng ginawa ng Panginoong Hesus natin sa krus. Kung paano po siya nilibak-libak, para kanino ba yun? Para sa atin po yun eh. Huwag natin sayangin yung buhay natin, mga kapatid. Huwag natin sayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay po sa atin. Lahat ito tiniis ng Diyos. Very light pa nga yung binasa ko eh. Kung babasahin niyo pa po yung iba. At kung titignan niyo pa talaga sa history, kung paano pong sinaktan ang Panginoong Hesus natin, para lang tayo magkaroon ng kaligtasan. Siguro araw-araw iiyak ka kung mararanasan mo gaano ka kamahal ng Diyos. Gaano po tayo kamahal ng Diyos para sambutin niya yung buot ng Diyos Ama. Sinambot niya lahat yun para hindi natin maranasan kung ano yung naranasan ni Kristo. Amen. Tapos tayo dito sa mundo, parang baliwala lang din ang lahat. Kristiyano na, pero ginagawa pa rin kung anong gustong gawin sa buhay. Walang oras sa Diyos. Darating ang araw. Ano ang tinatanim natin para sa ating Diyos? Aanihin po natin yan. Tandaan natin ang sinasabi sa Bible. Kahit sabihin mo, Panginoon, ako yung ganito, ako yung ganito. Baka sabihin sa'yo ng Diyos, sino ka ba?
Hindi naman kita kilala eh. Maaaring tagumpay ka dito sa lupa. Pero paano na ang buhay mo sa kalangitan? Paano ang second life mo? Kung wala kang pagpapahalaga, paano ang hukuman? Paghuhukuman ka na ng Diyos, anong ihaharap natin sa Diyos? Amen? Nawa po, tignan po natin. Limininihin po natin yung ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Basahin natin ulit-ulit ang Biblia. Di po ito katatawanan, katulad ng ginagawa nila. Hindi rin po ito drama, katulad ng ginagawa nila. Hindi po yung palabas, katulad ng ginagawa nila. Nakakagalit po yung mga gumagawa nito. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Una sa lahat, salamat sa pagpili at pagkatawag mo sa amin. We just pray, Lord, hindi masayang yung pagkakatawag at pagkakapili mo sa amin. We really hope and pray that this day, magkaroon man ng mahabang panahon, nang wala rin kami inalintana kundi ang aming mga sarili. But I really hope and pray this day, nawa mismo ang mga Kristiyanong katulad namin nagigising at maging maliwanag sa amin na darating ang araw, meron talagang judgment. Haharap kami sa iyo. And we pray, Lord, sa pagharap namin sa iyo, nawa karapat-dapat kami para sa iyong kaharian. Lord, bless this communion element as we partake this. Continue to examine ourselves, evaluate ourselves, Lord. Check our heart, check our minds. Ano ba laman nito? Ano bang gusto nito? Baka wala naman dito si Kristo. Baka wala ka naman sa puso ng bawat isa. Lord, check our heart. Hallelujah. And thank you for reminding us again how you love us that much. Dahil dun sa ginawa mo sa krus, walang makapapantay, walang makahihigit, walang makakagaya nun. Wala, kasi ikaw lang ang nag-iisa at perfectong Diyos. Bless our communion elements, Lord. Nawa sa aming mga Kristiyano, makita namin, Lord God, yung value ng ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Hallelujah. Habang hinihintay po natin to, manatili po tayo sa presensya ng pananalangin. Hallelujah. Amazing love, how can it be that you might give your life for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you might give your life for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you might give your life for me? Amazing love, I know it's true. And it's my joy to honor you.
In all I do, I honor you. Yes, Lord. In all that we do, Lord, we want to honor you. Especially today na kami po'y nagpa-partake ng communion. Lord, we give you honor, we give you praise, we give you glory, we give you reverence because you deserve all this, Lord. You deserve the highest praise and adoration. Ikaw na hari, ba't ka ba namatay para sa amin? Ba't mo ba kami iniintindi? Sino ba kami sa iyong harapan? Sa totoo, wala namang kaming saysay sa iyong harapan. Ikaw ay Diyos na, pero nagpakababa ka. Dahil inisip mo kami, dahil sinalo mo kami, dahil mahal mo kami, Panginoon. Ngayon, madalas nakakalimutan namin. Ano ba yung ginawa mo doon sa krus? Paano mo ba pinadama yung pag-ibig mo sa bawat isa? Hindi na binibigyang halaga. Binabastos na nga. Patawarin mo yung mga nambabastos sa iyo na hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa, Panginoon. Hindi nila nauunawaan. Maging kami, Panginoon, if we take it very lightly, all the things that you do on the cross, kahit kami, O Diyos, kung walang halaga sa amin yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, patawad. Kung hindi namin iniisip na mayroong paghuhukom talaga, patawad po. Kung kahit sa amin hindi maliwanag, ano ba itong mga pinag-aralan po namin, patawad. At pisang pagkat, bigyan mo kami ng pagkakataon na kilalanin ka, makaunawa kami, banal na Espiritu, mangusap ka, at maramdaman ng bawat isa na naririto, O Diyos, yung urgency. Napakonti na po ng pakonti yung oras namin. And we want to use our time wisely para sa iyo, O Diyos. Salamat po, maluwalhati ka, O God. Salamat sa iyong katawan ng nagbubo, Panginoon, ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat dahil doon napagtagumpayan mo na lahat ng uri ng sakit karamdaman. At higit sa lahat, napagtagumpayan mo ang kamatayan. Thank you, God. Kainin po natin. Ganun din, Panginoon, ang katas ng ubas na doon, Diyos. Napakalinis ng dugo mo. Napakarumi ng dugo namin. Pero pinagpalit mo yung kalagayan mo sa amin. Ikaw yung naging marumi at kasalanan. Kami yung naging matuwid, O Diyos. Salamat po. Kasi sa ganang amin, hindi talaga po namin kaya maging matuwid. Pero ginawa ko para uli sa amin. Salamat po. Wala kang ibang inisip. Wala kang ibang kinonsider, Lord, kundi kami. Nawa, nagigising kami sa katotohanan. Sino ka nga ba? Heso Kristo sa buhay po namin. Naway maging Diyos ka, tunay kang Diyos ng lahat ng tao, lalo na ang iyong mga mananampalatayang anak. Salamat sa dugo mo na nabubudin, Lord God, sa krus ng Kalbaryo. Inumin po natin. Amen. Makakaupo na po tayo.